Manalangin tayo ulit. Lord, salamat po sa umaga na to. Salamat sa grace mo, Panginoon, sa biyaya mo. Invite your Holy Spirit. Ikaw maging teacher namin, Lord, sa umaga na to. Tago mo ko sa likuran and whatever na preparation na ginawa ko, Lord, i-override mo to. Patuloy ako maging sensitibo sa kung ano dapat mong sabihin. And I pray na yung mga anak mo sa umaga na to, Lord, ay may courage, Lord, mapalakas, Panginoon. And kung meron bang mga question or anything, Lord, na kinakailangan ng hipo mo, Panginoon. Lord, your natural word ay magministeryo sa kanila. Masagot yung mga deepest questions or constraints sa buhay, Panginoon. Tatanging salita mo lamang ang siyang pwede tumugon ito. We thank you, Lord, and we praise you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So itutuloy po natin yung ating series na pinakaganda nating Coming Home for Christmas. Na medyo medyo para siyang, sabi nga siya, nakakayak. Papayak na ako nung ginagawa namin ito, diba? So parang bigla ako. Nagkaroon ng nostalgic feeling. So last week, para po doon sa mga maaaring wala dito, para meron po yung background ng series natin. Pinag-usapan po natin yung lahat tayo, merong malalim na pananabik, longing, no, na makawit. Especially, pag panahon ng Pasko. Kaya nga, kasi mag-live pa Pasko, no? Aalis ka agad, ano? No? So yun. Gusto nating makasama yung mga mahal natin sa buhay. Especially, sa panahon na to. Kaya nga, kahit nagaano kalayo ang kailangang liparin, Australia to Pilipinas, ano ang goal natin? Makauwi lang para makasama ang ating pamilya. Kahit gaano kalayo, kamahal, no? Plane ticket, no? Or even like, for example, para doon sa mga walang-wala naman talaga, kahit gaano kalayo mag-ferry boat, lalo yung mga province like Manila to Bisaya, so kahit gaano kamahal, ginagawa natin, pinag-ipunan agad natin na yan. O di kaya, ginadisusan kasi walang katumbas yung makasama mong pamilya lalo sa panahon ng Pasko. Ang hirap lalo, gano'ng kahaba ang pila, lalo sa mga bus stations. I think meron yata tayong Carmageddon, no? Sa Manila ngayon, dahil sa tindi ng traffic. So imagine nyo yung mga uuwing pamilya sa panahon na to. Pero, wala yung traffic na yun, saka yung inconvenience na yun, doon sa feeling na makakasama mong pamilya. Kaya kahit anong mangyari, uuwi tayo na Pasko sa ating tahanan. So, pinag-usapan natin last week na meron tayong malalim na longing or parang pananabik. At ito ay universal. Ibig sabihin, hindi lang tayo mga Pilipino ang minararamdaman na to. Lahat, regardless of our colors or race, lahat tayo mayroong deep longing. And yung deep longing na to ay hindi lang siya sentimental. Yung parang feeling mo lang na nag-imo-imo. Alam mo yun, yung nag-imo? Hindi lang siya sentimental, kundi isa siya spiritual. And because spiritual siya, hindi kaya siyang tugunan ng kahit anong bagay dito sa mundo. O hindi siya kayang tugunan ng kahit sino man dito sa mundo. Di ba kahit makasama na natin ating pamilya, meron pa rin somehow na, alam niyo yun, hindi siya fully natutugunan. Kasi bakit? Dahil spiritual siya, pwedeng tugon lang dito ay Christmas. Si God, si Jesus. So ito yung ating pinag-usapan last week. And this morning, ang pag-uusapan naman natin is, bakit may longing? Why you feel far from home? May ganun ba kayong damdamin? Parang bakit ang layo ko? Malapit pero parang malayo. Bakit parang nahiwalay ako sa aking tahanan? So pag-usapan natin yung original home. Bakit may longing? So bakit nahiwalay tayo sa original home natin? At paano sinagot ng Christmas itong longing na to na meron tayo? So, kung nais nating maunawaan itong longing na to, bakit parang layo?
Bigyan kayo ng damdamin. Malapit naman, pero bakit parang ang layo? No? Nais natin maunawaan to, bakit tila parang ang layo natin sa Lord, at para ma-appreciate natin yung Christmas. Na-appreciate nyo ba yung Christmas? Or para sa marami, madalas ang Christmas is party, exchange gift, no? Bonito-bonita, white elephant, shopping, no? Although, from time to time, family reunion, pero yung lalim ng Christmas para ma-appreciate natin at para ma-appreciate natin bakit nga ba si Jesus pinanganak, bakit nga ba siya dumating ang ina-accomplish niya. Kailangan natin maunawaan ano yung nawala. Kaya dumating si Jesus, meron siyang sinolusyonan. Kasi merong nawala. Yun yung nawala, yung tahanan natin. So kailangan natin, para maunawaan natin, ma-appreciate natin, kailangan natin bumalik doon sa una, sa creation. So kung basahin po natin Genesis chapter 1, 2, and 3, hindi natin babasahin lahat. Mahaba siya. Pero pagbalik ni mamaya, para ma-appreciate yung Christmas, pinag-uusapan natin, cherish na basahin niyo po yung Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Now, pag binasa po natin Genesis chapter 1, mababasa po natin doon yung, sino po nakabasa ng Genesis chapter 1? Nakakaya magtaas na pag di pa nabasa, no? So, Genesis chapter 1, mababasa natin doon yung creation stories, yung accounts ng creation. From day 1 to day 6, ang sabi ng scripture, after they create ni Lord, ang sabi po doon, and everything God created was good. Natapos ang day 1, everything God created good, hanggang day 6, everything God created was good. Lahat ng nilikha ng Lord mabuti. Pero, meron siyang sinabi na hindi mabuti. Sabi niya, it was not good for a man to be alone. So everything was good, pero except that man, di ba, alone siya. So nag-create ang Lord ng someone from Adam para maging ang tawag ng scripture, suitable helper. Suitable helper, suited for him. So gumawa si Lord ng isang kapartner ni Adan. Now, pag binasa po natin yung chapter, jump tayo sa chapter 2. So, Genesis chapter 1 to Genesis chapter 2. Specifically, pagdating ng chapter 2, verse 8, basahin natin siya. Then the Lord God planted a garden in Eden. In the east and there he placed the man he had made. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground. Trees that were beautiful. Pause tayo doon. Trees that were beautiful. Nakakita na kayo ng mga gandang puno? Yung puno nakikita nyo, anong description nyo? So imagine nyo, talagang ginamit ni Lord, trees that were beautiful, magaganda, malaman, and produce delicious fruits. Ano po ang paborito niyong fruits? Saging, mangga, may mga variations pa yan, di ba? Pwede pag nabili ka ng bilot or pakwan, pag di ka marunong, matatapat ka sa matabang, di ba? Walang lasa. Pero ang description ng Genesis, yung original home natin, trees that were beautiful and produces delicious fruits. Na-imagine nyo, maaaring may variation ng mga fruits noon, pero lahat siguro, lahat for sure masasarap. Walang matabang, lahat masasarap. In the middle of the garden, he placed the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Then, the Lord God placed the man in the garden of Eden to tend and watch over it. Ang ibig sabihin nyo, para alagaan. Para bantayan, pangalagaan. So, yun yung trabaho ng mga kanunod. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. So ito yung utos ng Lord, pwede kang kumain. Kainin mo lahat except the tree of the knowledge of good and evil. So isa lang naman. Ang sabi ng Lord, pag kinain mo yun, if you eat it, its fruit, you are sure to, dahil tandaan niyo po yun, you are sure, panigurado mamamatay ka. So sinabi na ng Lord John, pag kinain mo to, 100%
mamamatay ka. Now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Ulitin ko, no? The man and his wife were both naked, but felt no shame. Naranasan niyo na maghubad? Humarap ka sa lamin. Ano naramdaman niyo? Di ba parang, ew. I mean, seryoso, di ba? Tayo pa lang yun, di ba? Parang feeling natin parang, ew. Pero dito sabi ng scripture, dinescribe niya yung Garden of Eden, yung original home. Both naked, pero hindi nahiya. So, a description ng original home natin, yung Garden of Eden, ito ay place na kung saan puno ng pagpapala, puno ng abundance, a place of peace, innocence, ano pa, safety, God's presence. Ito yung place na kung saan hindi pa nagagalaw ng kasalanan. So definitely, dahil hindi pa siya nagagalaw ng kasalanan, wala siya, this is a place or a home with no sorrow, no pain, no conflict, no brokenness, no shame, no hiding, no insecurity, no fear, no death, and no distance from God. So hindi lang siya maganda, hindi lang siya, it's not just a beautiful home or place, it's a perfect home. So nakikita niyo po yung kung paano, ano yung nawala sa atin. Ito po yung beginning. So, pag tinignan po natin yung perfect home, yung Genesis, ito yung kompleto eh. Satisfied ka na. Kumbaga sa pagkain, kompleto na, wala kang dadagdag. Masarap na siya. So, imagine mo, no? Eden, hindi lang siya maganda, kundi it was a perfect home. Perfect home. Kaya nga po, kapag tinignan po natin yung mundo, tignan niyo yung pamilya. Imagine yung pamilya niyo, pamilya natin. Anong na-imagine sa pamilya niyo? Ano nakikita niyo po sa mundo? Kapag tumingin po tayo, ano nakikita natin? Di ba ang daming conflict, mga away-away. Ang daming mga brokenness, broken family. Ano pa po? Ang daming pain. Ang dami pong mga bagay na kung saan deep inside tayo parang, alam mo, hindi naman ito yung parang ninanais natin, di ba? Parang may something, parang meron tayong nilulong. Katulad ng pinag-usapan natin last time. Meron something or some place na alam natin better siya kumpara sa ating kinatatayuan ngayon or kinabubuhayan, which is to ating earth ngayon. No? So, ang home na kung saan ninanais natin or we're longing for, is a home na kung saan payapa. Sino ba naman dito ang nais na tahanan na hindi payapa, di ba? Lahat tayo gusto natin payapa. Ano pa? A place na walang nag-aaway. Di ba? Madalas kapag may mental health symposium ako, tinatanong ko yung mga estudyante, common siya talaga. Majority talaga, unanimous. Kung sa boxing panalo. Number one, isa naging stress sa mga bata ngayon. Pag nag-aaway ang pamilya, yun yung nagkukos ng anxiety sa kanila. Brokenness, broken family, ano pa. Sometimes sabihin nila, hindi po kasi ako tanggap pag nag-open up ako sa parents ko, parang rejected by the family paniwala. Emo lang daw ako. So imagine po yung effect po dito. Tapos sometimes, yung place dapat the safest place, yung home, hindi siya safest place, di ba? No? Merong mga, parang, ito yung lugar na kung saan naabuso ang isang member ng family or di kaya ay physically hindi siya naalagaan. So hindi po ito yung home na dapat ay home na kung saan naroon tayo. Kaya nga may longing. Yun ang pinag-usapan natin last time. And this is the starting point. Dito nagsimula yung lahat, yung original home natin. So, kung paano ang Genesis chapter 1 and chapter 2, describe niya ang ating original home as a perfect home, yung Eden. Genesis chapter 3 naman ay pinakita dito kung paano
nagsimula na mawala yung home, yung original home natin. So, ang background dito, hindi ko na siya nilagay dyan, pero alam naman natin kung sino yung isang tuso, pinakatuso sa lahat ng nilikha ng Lord. Si Satan, di ba? So, nilapitan po niya si Eva, nandun si Adan. Siyempre, hindi absent si Adan. Ang sabi ni Satan, the serpent was shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, did God really say you must not eat from any of the trees in the garden? Sabi niya, sinabi ba ng Diyos na talagang hindi ka pwedeng kumain sa anumang bunga ng mga halaman doon? Ang sabi ng babae, of course, we may eat from the trees in the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said you must not eat it or even touch it. If you do, you will die. So tama. Tama po sabi ni, ni Eva. Tama ang pagkakasabi niya kay Adan. Pero alam niyo naman si Satan, di ba? Ang sabi ni Satan, you won't die, hindi ka mamatay. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. So napapansin niyo po doon. Ang talino ni Satan, ang deception, in fact, sasabi niya, di ba, the woman was convinced. Na-convinced siya, na-deceive siya. Sa deception daw po kasi, kaya mabilis ma-deceive or ma-deceive yung tao kasi meron siyang truth. May truth naman talaga doon present. So mahirap lang kapag hindi mo ma-identify doon sa truth kung ano yung lies. Tama naman kasi ma-open naman na sa akin. Tama naman part si Satan eh. Ma-open lang yung eyes. Pero, tinwist ni Satan. Ang sabi niya is, no, hindi ka mamamatay. Doon na nagka-problema si Eva. So mas pinaniwalaan pa ni Eva ang boses ng Satanas kaysa sa boses ng Diyos. And dahil doon, ang sabi niya, the woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looks delicious. Tama, di ba? Kasi masarap naman talaga. And she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. And she gave some to her husband who was with her. Napansin niyo po, who was with her. Di ba sinabihan ng Lord si Adan? Sila dalawa. Pag binasa po natin yung Genesis chapter 1 to chapter 2, meron po silang parang description ng responsibility. Si Adan, siya ang leader ng family. Si Eva magko-complement as suitable helper. Pero pagdating po dito sa chapter 3, nanahimik si Adan. Pero normal na kasi talaga naman pasama ko. Ang babae naman talaga yun. Pag nanahimik talaga, kaya huwag pagagalitan ng asawa niyo kung ipapaliwanag. Kasi, maling nag-stand lang siya sa bawat truth. Di ba? Anong ginawa niya Dan? Nanahimik po siya. Pinabayaan po niya si Eva na gawin kung ano ang nakikita ni Eva. So, ano nangyari tuloy? Kinain ni Adan, ni Eva, binigay kay Adan, si Adan naman, hindi nag-iisip. Hindi pa niya na-realize na mali yun, di ba? Pero kinain niya. So, at that moment, their eyes were, ang sabi po dyan, open. And they suddenly felt shame at their nakedness. Ano anong promise ni Satan? Hindi ka mamamatay. Kakaroon ka ng wisdom. Pagkakain nila, instead na magkaroon sila ng wisdom, ang naramdaman nila, shame. So, na-deceive sila ni Satan into believing na magkakaroon ka ng wisdom. Yun, magkaroon ka ng shame tuloy. And then, sabi niya, so sila, they sewed fig leaves together to cover themselves. Kasi nga, naked, di ba? So, para takpan yung katawan nila, gumawa sila ng parang damit, gamit yung mga dahon. When the whole evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden, so they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called the man, where are you? Hindi dahil sa hindi alam ni Lord.
kung nasaan si... Akin ba yun? Hindi naman siguro sa akin. Ano? Sorry. Did the Lord God... Akala ko akin. So, did the Lord God... Asa tayo? Where are you? Hindi po dahil sa hindi alam ni Lord kung nasaan si Adan. Pero siya gusto i-emphasize. He replied, I heard you walk in the garden, so I did. I was afraid because, sabi po niyan, I was naked. So the moment na kinain ni Adan at Eva yung bunga ng puno na hindi dapat nila kainin, hindi lang sila nakaramdam ng shame, kundi nakaramdam na sila rin ng takot. Imagine, no? These are the, sa mental health, sa emotions na hindi dapat natin maramdaman. Dapat walang shame. Dapat walang fear. Dapat joy, peace, di ba? Iyon lang dapat ang presence sa home. Pero dahil sa ginawa ni Adan at Eva, ano pong nangyari? Pumasok po yung mga bagay na hindi naman dapat natin ma-experience. So dito po nag-start yung moment na mawala natin yung home na dapat natin inaasam-asam. So ano pa ba ang ginawa ng kasalanan maliban doon sa we lost our original home? Kasi anong sabi po dyan? Tingnan po natin. Ito po yun. Nakaramdam sila ng hiya, ng takot. Maliban doon, madami na pong bunga or consequence yung sin. Rebellion po yun eh, di ba? Disobedience. Hindi nila sinunod si Lord sa pinag-uutos ni Lord. So therefore, sila po ay napalayas. Nahiwalay. Na-separate po tayo sila sa original home. In the same way, tayo din naman nadamay doon. Hindi natin pinili na malayo, pero dahil sa consequence ng sin, tayo po ay napalayas din. So pag binasa po natin pag tinuloy po natin chapter 3 ng Genesis, so the Lord God vanished them from the Garden of Eden. Kita niyo po yun? Pinalayas po sila. And He sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. After sending them out, the Lord God stationed mighty cherubim to the east of the Garden of Eden, and He placed a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life. Ang dami, no? Ang daming pwede pong nangyari or naging effect ng sin sa kanila. Dahil sa kasalanan, ano pong nangyari? Yung fellowship, kasama-sama nila si Lord, present lang sila doon, napalayas po sila sa original home. Kaya may longing for home. Yun yung reason bakit, sabi nga di ba, nilagyan tayo ni Lord ng space na dito sa heart natin na no one can satisfy si Lord lang. So, merong longing for home. At dahil sa ginawa nila, napalayas po tayo. Napalayas po tayo sa dahil ginawa nilang kasalanan. And, hindi po dahil sa napalayas lang tayo, kundi yung original design na dapat, na-imagine nyo, uwi kayo ng tahanan na perfect. Diba? Walang away, walang ikaw na pag-aalala, walang perfect siya. Nasira po yun. Dahil sa kasalanan. Nasira siya in a way na palayas tayo doon. Hindi dahil nasira ng kasalanan yung Eden, kundi pinalayas sila Adan at Eva at ang consequence nun dahil po lahat. Tayo po lahat. At anong nangyari po doon? Sabi po, pag binasa po natin chapter 3, mababasa po natin lahat ng consequences ng sin. Hindi lang pinalayas, hindi lang na-separate. Ano pa po yun? Sabi niya, pag binasa po natin yun, yung dati na, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng, di ba yung Eden, yung creation ni Lord. Walang after na mapalayas sila, ang sabi na, kinurse ni Lord yung ground eh. Sinumpa yung ground. Kaya po, tayo ngayon, naghihirap sa pagbubukal, pagtatanim. Kaya may mga naranasan tayong tagtuyot, may naranasan tayong taggutom. Dapat, may imagine nyo ba yun? Kung natsura na, tutubo na lang ba lahat yun? Aalagaan na lang natin. Pero dahil doon, napalayas eh. Na-curse yung ground. Kaya naghihirap po tayo sa trabaho. Ano pa po?
Kayo mga babae, ano yung consequence? Ang hirap, masakit, manganak, magbuntis, di ba? Sinumpa din yun. Hindi ko naman itsura na siguro ano yung itsura nung kung nasa Eden pa tayo, no? Kasi, ang goal naman talaga mag-multiply eh. Pero na-imagine nyo ba yung paano tayo mag-multiply kung walang, hindi mo kailangan maghirap, di ba? So, ang dami po. At hindi lang po yun, kundi ano pa, dahil po doon nagkaroon ng kamatayan. Tama si God. Nagkaroon, hindi lang physical death, kundi spiritual death. That's why meron longing for home. Hindi kaya ipaliwanag, ayaw natin sabihin, pero yun po yung bunga ng kasalanan. Kaya hanggang ngayon po, ramdam po natin yung effect ng kasalanan, ng separation kay Lord. Sin separates us from the Lord. Hanggang sa makarating tayo doon sa permanent home, pag-usapan natin yan sa Candlelight Service 24. Home, finally home. Pero dito pa rin tayo sa ating home. Now, in addition doon sa sin separates us from the Lord, ano pa yung ginawa ng kasalanan? Sin creates, a barrier between us and God. Sineparate, nahiwalay, tapos may barrier pa. Sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 2, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear." Litin natin, your sins, your iniquities have made a separation between you and your God. Sin creates a barrier, di ba? And your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So hindi lang tayo nahiwalay sa Diyos. Hindi lang tayo nahiwalay sa ating original mo, kundi nagkaroon pa ng barrier. So imagine niyo po yung isang place na kung saan si Lord nasa kabilang side, tayo lahat natin sa other side, at may malawak na malaking gap na walang sino man gustuhin man natin, kahit gumawa tayo ng paraan, kayang tumawid doon sa napakalaking gap. Iyon po yung barrier na binunga ng sin. And imagine nyo rin kung merong andun yung tahanan natin, yung dapat na uwilan natin. Andun tayo, may malaking thick wall na hindi kayang alisin, akyatin, at nagsaseparate yun para hindi ka marinig. Kahit na gusto mong tumawag, hindi ka marinig kung nasa other side. Ganun po yung kasalanan. It creates distance and obstacles para hindi tayo marinig ng Diyos. Para hindi tayo marinig sa Lord. Kaya yun, it explains, kahit na anong gawin po natin na bumalik sa Diyos, kahit na anong effort ang gawin natin na bumalik sa Diyos, hindi po tayo makakabalik sa ating original home. Sa presence ni Lord. Bakit? Kasi hindi lang sineparate ng sin ang ating sarili sa Lord, kundi na-create din siya ng barrier. Kaya nga sabi ng Isaiah, di ba? Your iniquities have made separation between you and your God. Your iniquities. And your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So talagang hindi tayo maririnig ng Lord. Wala po. Alam niyo kung bakit? According to Romans chapter 3, verse 23, sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalumatian. Lahat nagkasala. Walang exempted. Lahat nagkasala. So ang sin, naglagay ng separation, naglagay ng barrier, una kay Adam at Eve, and then the rest sa atin. Walang pwedeng makatawid sa barrier na yun. Walang pwedeng mag-alis ng barrier na yun. Ano man ang barrier na meron, ano man gawin natin na pinakamabuti, hindi natin magagawa yun kasi bunga na kasalanan. Unless si Lord ang mag-initiate at tumulong na maalis yung barrier at makatawid tayo. Yung kasalanan na yun, na ipasa sa atin yun. Hindi natin pinili na mapunta sa ganitong kalalagayan
Pero dahil sa consequence ng kasalanan ni Adan at Eva, ang sabi ng Scripture, Romans chapter 5, verse 19, through the one man's disobedience, the many were made sinners. So dahil sa pagsuway, hindi pagsunod ni Adan at Eva, lahat tayo ay naging makasalanan. So anong ibig po sabihin nun? Maaaring iniisip niyo po na mabait naman kayo, wala naman kayong inagrabyado. In fact, philanthropist. Yung sobra sa pagbibigay, napakapatulungin. Pero sabi ng scriptures, lahat nagkasala. So maaaring piling mo mabait ka, pero ang sabi ng scripture, lahat, walang exemption. So ibig sabihin, lahat separated from the Lord, lahat hindi kayang tumawid doon sa barrier na binuman ng sin. Therefore, lahat hindi madidinig ng Diyos. Dahil sa kasalanan na na-create. Dahil sa consequence na na-create ng kasalanan. So sin separates us from the Lord and sin creates a barrier. Pero salamat, may hope, no? May hope. Ano yung hope natin? Christmas. Ito yung sabi natin kanina. Before we appreciate, bago natin ma-appreciate yung Christmas, bago natin ma-appreciate kung bakit we have this celebration, kailangan maunawaan natin yung past. Uwi tayo sa ating tahanan, celebrate tayo ngayong Pasko, pero maaaring may damdaman tayong longing. Ngayon, maunawaan natin, kasi wala pa ako sa totoong home. Andito pa ako sa earth. Now, ano sumunod? God reaches us and brings us home. Yung Christmas, hindi natin kayang tumawid, di ba? May separation, may barrier. Hindi natin kayang pumunta sa heaven. Ano ginawa ng Lord? Sa halip na tayo pumunta sa Kanya, hindi naman natin kaya talaga. Siya yung pumunta sa atin. Kasi never natin ma-experience yun. Di ba? Kaya sabi ng scripture, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Imagine nyo, nasa isa kayong dark forest. Nakapunta naman siguro tayo lahat ng bundok, no? Yung mga forest, yung gubat. Imagine nyo na, doon kayo sa matinding makapal na gubat. Sa Subic, meron pa yata ganun no? Nandun kayo, sobrang dilim, gabi na, at napakalawak ng forest, na kahit ano gawin mo paikot-ikot, nagsisigaw ka, wala makating sa'yo, gutom na gutom ka, takot na takot ka, saka iikot ng iikot, pero wala pa rin help. Tapos, one time, sa pag-iikot mo, yung malapit ka na bigyan kasi, na-imagine yung nawawala ka, di ba? So imagine nyo, pero yung location na sa deep, dark forest ka, walang help, malapit ka na mag-give up, tapos all pa sa atin mayroong isang voice na nagtatawag, tapos familiar, parang kanila ka, tapos, na-realize mo, siya pala yung rescuer na pinadala. Kaso nga lang, kailangan mo magtiwala sa kanya. Parang, ito ba yung rescuer ko? Alam niya yung daan palabas. Ipoprovide ka niya for the meantime ng help mo sa pag-rescue niya. At dadalhin ka niya sa home. Pero kailangan mo abutin ng kamay. Kailangan mo magtiwala sa kanya na alam niya yung daan pabalik ng home. Kailangan magtiwala sa kanya na kaya kanya iligtas sa sitwasyon mo. In the same way, tayo po nasa deep, dark forest. Paano nakala natin, maayos ang buhay natin, pero in realidad, lahat po tayo, sabi ng Scripture, lahat ay nagkasala, di ba? Walang, hindi isa, wala. In fact, sabi po ng Isaiah chapter 9, verse 2, hindi ko lang siya nalagay dyan. The people who walk in darkness will see a great light. For those who live in the land of deep, deep darkness, a light will shine. Ito po yung prophecy. Na sabi doon, di ba? The people, ang mga taong lumalakad sa kadiliman, ay makakakita ng liwanag. Doon sa lugar na kung saan ay madilim. Yung ilaw niya magliliwanag. And then, if we jump sa verse 6, ito yung famous na madalas pag Christmas, basahin ko po
For a child is born to us. So this is a prophecy. Ito po yung rescuer na pinadala ni God the Father para i-rescue tayo sa deep forest. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and his peace will never end. He will rule with fairness and justice for the throne of ancestors David for all eternity. Meron tayong rescuing. Ito yung essence ng Christmas. Pinadala ni God the Father, si Jesus Christ, to rescue us from the darkness na hindi natin kaya makamanap. Why? Kasi, same book, in-explain ni Isaiah kung ano ang condition din natin maliban doon. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 53 verse 6, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Itagalog na tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkakanya-kanya tayo ng lakad. So para tayo sa deep dark forest. May kanya-kanya tayong lakad, naliligaw tayo. At salamat sa Lord, kasi bakit? Yung Christmas na celebrate natin, nagpadala siya ng rescuer. Sa mundo na madilim, pinadala niya si Jesus Christ. For this is how God loved the world. Sorry, pala yung Tagalog ko. Hindi ko nanuno. Yan. Nakakita ng isang malinging na liwanag ng bayan. Tingnan na malaka. Sapagkat isnilang sanggol yun. And then, pagdating po dito sa John 3:16, sabi, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. So siya yung rescuer. Pero kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kailangan natin maniwala na siya yung pinadala ni God. So ang question po natin ngayon is, are you lost? May ba kinikilala nyo na kayo ay nawawala? Kasi lahat tayo lost. Maliban na lang, natanggapin natin si Jesus Christ. At hayaan natin na na-rescue niya tayo. Kasi ganyan na lang pag-ibig ng Lord. Ito yung essence ng Christmas. Dumating si Jesus Christ in the form of a baby, pero reality, siya yung rescuer. At isi-save niya, di ba? To save the world. Ito po yung, ang kanyang mission. That's why we celebrate na parito si God para iligtas mo tayo. So this Christmas, ngayong Christmas, di ba ang sarap naman i-celebrate ang Christmas? Na alam mo na yung feeling na why you feel far from home, ay finally, magkakaroon na rin ng katugunan na, okay, I'm far from home, pero salamat kasi dahil di ko kayang uwi doon, si Lord na yung usap at nag-initiate ng action na pumunta dito sa atin. And, ano po yung heart natin? Pwede niyang maging home. So wala po tayo sa heaven. Pero, yung heart natin gusto ni Lord na maging home. So, sa umaga na to, hindi ko po alam, no? Baka kayo po ay dito may ganung longing. Or maaaring din po siya naunawaan. I mean, parang gusto niyo maranasan na, Lord, gusto ko celebrate yung Christmas ngayon na malinaw na unawaan ko yung essence. At gusto ko, kung hindi niyo pa po nagagawa yun, at kayo po ay hinihipo ng Lord na, Lord, gawin mo home yung heart ko. Pwede po ba tayo lahat magsitayo? At let's take this moment na usap sa Lord through the Holy Spirit na, Lord, salamat dahil hindi namin kaya bumalik sa iyo. Hindi namin kaya abutin ka dahil sa lahat kami nagkasala, pero salamat dahil sa dakilang pag-ibig, nagpadala ka ng rescuer, nagpadala ka ng Savior. And this is what Christmas is, Lord.